Sa panahon natin ngayon, napakadaling mawalan ng lugar, maalis, o maging iwanan tayo. Sa isang maling post, ika-cancel ka na. Sa isang maling salita, tatanggalin ka na sa grupo. O sa isang pagkakamali, pwede kang iwanan, husgahan, at maging kalimutan. Yan ang mga nangyayari sa ating kapanahunan. Ngunit bilang mga Pilipino, malaking bagay sa atin ang salitang hiya. Kaya kapag napahiya, parang gusto mo na magtago o maglaho na parang bula. Ayaw mo nang humarap. Ayaw mo nang makita ng mga tao sa iyong paligid. Ito ay ating pananaw o paningin o maging ating attitude sa ating kapwa mga tao. Pero ang mas mabigat na tanong ay, paano kung hindi lang tao ang kaharap mo, kundi ang Diyos mismo? Alam niyo, sa kasaysayan ng bayan ng Israel sa Lumang Tipan, ang tinutukoy ko rito ay sa Exodo 32, ang Israel ay gumawa ng gintong guya. Habang ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang kautusan, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan bilang mga piniling anak ng Diyos, bilang mga niligtas ng Diyos mula sa Ehipto. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay pagtalikod sa Diyos na nagligtas mismo sa kanila. Ngunit sa mga susunod na mga pangyayari, sa Exodo 33 hanggang 34, marahil ang pinaka-aabangan na tagpo ay kung paano tutugon ang Diyos sa pagkakasala ng kanyang inibig na bayan. Marahil yun yung iniisip o tinitingnan natin sa ating pagbasa sa susunod na mga kabanata na tinatawag natin. Ngunit sa halip na puksain, pagpapakita ng habag at biyaya ang naging tugon ng Diyos ng Israel. Masasabi nating ito ang isa sa pinakamalinaw at pinakasistematikong pagpapahayag ng biyaya ng Diyos sa kanyang bayan na inibig na nagkasala kaagad sa Kanya. Hindi sa mga matuwid, kundi sa isang bayang matigas ang ulo na nahulog sa idolatria. At dito gusto kong iinog ang ating serye sa buong ito. 5 bahagi ang titingnan natin simula ngayon. Kaya't ito ang pamagat ng aking paksa sa buong ito, ang Diyos na sumasama sa mga makasalanan. At para sa ating unang mensahe sa seryeng ito, gusto kong anyayahan kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa mismong mga pangyayari pagkatapos ng pagkahulog ng Israel sa chapter 32. Tutungo tayo sa ika-33 kabanata ng Exodo. Ang ating teksto ay talata 12 hanggang 14. Ngunit gusto kong basahin para mabigyan tayo ng konteksto sa mga unang 6 na talata at lulundag po tayo sa talata 12 at hanggang 14. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Exodus 33, babasahin natin 1 to 6, tapos lulundag tayo sa 12 to 14. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Humayo ka at umakyat ka mula rito, ikaw at ang bayan na iyong inilabas mula sa lupain ng Ehipto, patungo sa lupain ng aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob, at aking sinasabi sa iyong mga anak at inapo ay aking ibibigay iyon. Magsusugo ako ng isang anghel sa unahan mo at aking palalayasin ang mga Kananeo, mga Amoreo, mga Hiteo, mga Perezeo, mga Hiveo at mga Jebuseo. Pumunta ka sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, ngunit hindi ako pupuntang kasama ninyo. Baka ikaw ay lipulin ko sa daan sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo.
Nang marinig ng mga taong bayan ang masamang balitang ito, ay tumangis sila. At walang taong nagsuot ng kanyang mga palamuti. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo ay isang bayang matigas ang ulo. Kung ako'y aakyat na kasama ninyo ng sandali, ay malilipol ko kayo. Kaya't ngayoy, alisin ninyo ang inyong mga palamuti upang aking malaman kung ano ang aking gagawin sa inyo. Kaya't hinubad ng mga anak ni Israel ang kanilang mga palamuti. Nagmula sa bundok ng Horeb. Talata 12. Sinabi ni Moises sa Panginoon, tingnan mo, iyong sinasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito. Ngunit hindi mo ipinakilala sa akin kung sino ang susuguin mo na kasama ko. Gayon may iyong sinabi, aking nakikilala sa pangalan at ikaw rin naman ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Ngayon, kung ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatagpo ng biyaya sa iyong paningin. Alalahanin mo rin na ang bansang ito ay iyong bayan. Talata 14, kanyang sinabi, ako'y sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Yan ang salita ng ating Panginoon na ating pagbubulayan ngayong umaga. Dahil sa pagkakasala, sa halip o sa gitna ng galit ng Diyos, napansin natin o binasa natin na pinagpapatuloy niya ang pagpapadala sa Israel sa lupang pangako, ngunit hindi siya sasama. Yun ang naging kondisyon niya kay Moises. Ito ay isang nakakatakot na hatol para sa isang bayan na walang kakayahang mabuhay na hiwalay sa kanya. Yan yung pangamba ni Moises mismo sa Israel sa sinabi ng Panginoon. Kaya't dahil dito, ang bayan ay nagluksa at si Moises ngayon ay namagitan. Nakiusap, hindi batay sa kabutihan ng Israel, kundi sa biyaya at katapatan ng Diyos ayon sa kanyang tipan. Yun yung pakiusap, yun yung pamanhik ni Moises para sa banal na Diyos dahil sa pagkakasala ng bayan. At ngayon, ang tanong ngayon ay hindi, papayagan ba sila na makarating sa lupang pangako? Hindi marahil yung angkop na tanong, kundi ang mas tamang tanong nasa kaisipan, marahil nila, at maging sa atin, sasama ba ang Diyos sa kanila? Kaya sa mga talatang ating binasa, verses 12 and to 14, sa Exodo 33, makikita natin ang masinsing pakikipag-usap ni Moises sa Diyos. Dahil para kay Moises, kung wala ang presensya ng Diyos, wala ring saysay ang paglalakbay na gagawin ng bayan tungo sa lupang pangako. Wala itong kwenta para kay Moises. At dito, unti-unting nahahayag ang kamanghang-manghang katotohanan na ang Diyos sa kabila ng kasalanan ng kanyang bayan ay handang sumama pa rin sa kanila dahil siya ay mapagbiyaya. Maging sa ating panahon, malinaw ang panawagan ng salita ng Panginoon. Para sa mga nagkasala, ang Diyos ay nag-aanyaya na lumapit sa Kanya ang mga nagkasala dahil siya ay mapagbiyaya. At ganitong mensahe ang gusto kong isipin ng bawat isa sa atin, lalo na sa aming mga bisita, patungkol sa kamanghang-manghang biyaya at paanyaya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ganito ang mensahe natin. Lumapit ka sa Diyos sa Kanyang biyaya. Sa Kanyang biyaya ay inaanyayahan ka niya bilang nagkasala ng kaligtasan kay Kristo. Come to God
He graciously invites you, the sinner, to salvation in Christ. Lumapit ka sa Diyos. Sa kanyang biyaya ay inaanyayahan kanya bilang nagkasala ng kaligtasan kay Kristo. Yan ang pamanhik. Yan ang katotohanan na gusto nating maaari nating halawin sa mga talatang ating binasa at kung paano kumilos ang Diyos sa bayan ng Israel sa panahong ito na sila'y nagkasala. Ang tanong, ngayon, paano ka tutugon sa paanyayang ito? Ano ang dapat mong unawain ayon sa paanyayang ito? Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin para sa bawat isa sa atin. Una, ang katotohanan, ang makasalanan ay hindi karapat-dapat. The truth is, the sinner is not worthy. Ngunit pangalawa, ang mabuting balita, biyaya ng Diyos ay nagbubukas. The good news is, God's grace opens. Yan ang dalawang bagay na gusto kong tingnan natin at pag-aralan at tingnan kung ano yung matututunan natin mula sa mga salitang ito. Una, ang katotohanan, ang makasalanan ay hindi karapat-dapat. The truth is, the sinner is not worthy. Nagkasala ang Israel sa pamamagitan ng pagsamba sa gintong guya. Inuulit ko yan ilang beses kanina sa Kabanata 32. Ang buong kabanata na yan ay patungkol sa ginawa ng bayan ng Israel sa kanilang pagkakasala. Ngayon, at ang Diyos na ay banal, makatarungan at hindi hindi pansinin ang kasalanan, hindi niya maaaring palampasin ang pagkakasala ng Israel. Kaya kahit si Moises ay hindi lumapit at nakipagtalo sa kabutihan ng Israel, walang ganong pangungusap si Moises sa Diyos. Ang naging panalangin ni Moises, ayon sa ating binasa, sa talata 13, kung ako'y nakasumpong o nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, yun yung salita at panalangin ni Moises. Hindi niya sinabi, dahil mabuti kami. Hindi sila karapat-dapat sa presensya ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya ang kanyang apila ay biyaya, hindi karapatan. Yan ang sigaw ng karamihan, karapatan. Si Moises ay umapila sa Diyos ayon sa kanyang biyaya. At ang pag-asa nila at maging ng bawat makasalanan ay biyaya lamang. Ganyan ang iyong tanging pag-asa bilang isang makasalanan, katulad mo at katulad ko. Kaya ito'y nagpapaalala sa atin, hindi karapat-dapat ang makasalanan na makalalapit sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya lamang. A sinner is not worthy to approach God except through His grace alone. Yan ang malinaw na pinapakita sa atin. Ang tao ay hindi naliligtas dahil siya o maging ikaw, kaibigan, ay mabuti o iyong pinaghirapan. Kundi dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Yan lang ang naging pag-asa ng apela ni Moises para sa nagkasalang mga Israelita. Ang kaligtasan ay ganap na sa biyaya ng Diyos. Hindi sanhi ng anumang kabutihan ng tao kahit ng pagpapakumbaba. Salvation is entirely of God's grace, not even caused by any human virtue, not even humility. Ayon sa Tito 3, talata 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Malinaw ang sinabi ni Tito. Kahabagan lamang, hindi kung anong gawa. Sa ating bansa, sa Pilipinas,
Iba-iba ang uri ng pamantayan ng tao. Marami ang umaasa na mabait naman ako. Ito yung pag-istima sa sarili. May nagsasabi, hindi naman ako katulad ng iba. Pagkumpara naman sa ibang tao. May nagsasabi, nagsisimba naman ako. Ito ngayon, ang pamantayan niya ay kanyang ginawa. Hindi lang sa kanyang pag-istima sa kanyang sarili, tinitingnan pa niya o kinukumpara niya ang kanyang sarili sa kapitbahay, sa kaibigan o mas masamang tao. Higit sa lahat, nangangatwiran pa na meron naman akong gawa dahil ako'y nagsisimba. Ang iba ay gumagawa ng sari-saring mga debosyon. Maraming may mga panata, merong iba naglalakbay sa mga banal na lugar at iba pa. Ang dahilan ay para mapalapit sila sa Diyos. Ngunit hindi iyon ang naging hakbang ni Moises at ng Israel sa ating mga binasang talata. Wala silang maaaring kapitan sa kanilang mga sarili. Bagamat hindi natin hinahamak ang mga layunin ng mga kaibigan natin o marahil ang mga mahal natin sa buhay, sa kanilang mga gawain, ngunit malinaw na hindi kayang takpan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Malinaw yan sa patotoo ni Moises. Dahil maging ang ating mga gawang ito ay may bahid ng kasalanan. Sapagkat ito'y nagmula sa mga pusong mandaraya at lubhang napakasama. Yan ang sabi ng Jeremias. Sa Kabanata 17, talatang 9, ganon ang paglalarawan ni Jeremias sa puso ng tao. Napakasama, mandaraya. Kaya dapat nating tandaan, ang sukatan ng Diyos ay hindi ikumpara ka sa ibang tao, kundi sa kanyang kaluwalhatian. Maluwalhati ang Diyos. Hindi ka maaring ikumpara sa kanino man, kundi haharap ka sa presensya ng kabanalan na Diyos. Ngunit may ilan sa atin, marahil lumalapit lamang sa Diyos kapag may problema. Ngunit binabaliwala ang Diyos kung maayos naman ang buhay. Ay okay ako. Maayos, masaya. Wala naman akong problema. Saka ka lang. Diyan ka lang. Ang Diyos na iyong kinikilala. Ang ilan sa atin ay nagsisimba ngunit may mga lihim na kasalanan. Ang ilan sa atin ay umaasa na mabuti naman ako. Ang pinaka mabuting gawa ng tao ay hindi sapat upang takpan ang kahit isang kasalanan. Yan ang maliwanag na turo ng salita ng Diyos. Kaya hindi mo maaring kapitan ang iyong pangangatwiran sa Diyos sa gitna ng iyong katatayuan bilang makasalanan sa harapan mo. Ang sabi ng isang mangangaral, hindi ka mapapahamak dahil sa kakulangan ng kabutihan, kundi dahil sa presensya ng kasalanan. Malinaw. Kaya para kay Moises, wala silang maaaring gawin kundi umapila sa biyaya ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay walang maipangatwiran sa harap ng banal na Diyos. Tayo lahat ay miserable sa ating katatayuan sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya sana maunawaan mo, maintindihan ng bawat isa sa atin, ng bawat makasalanan, ang katotohanan ito. Meron tayong, alam natin, sa mga barangay, sa ating mga barangay, merong pagsasaayos ng mga sigalot na nangyayari sa mga kabarangay. At kapag may kaso, minsan, nadadaan na lang ito sa usapan. Okay na yan, bati na tayo.
Yan ang sinasabi o ginagawa o maaring tugon. Pero sa Diyos, hindi pwedeng i-ignore ang kasalanan. Ang binabanggit ko rito, totoong kasalanan. Dahil ang kasalanan ay hindi simpleng pagkakamali, ito'y paghihimagsik laban sa Diyos. Dapat makita natin, ang kasalanan o pagkakasala ay paghihimagsik sa Diyos. Kaya ang tanging paraan ay pagpapakumbaba, umamin, at umapila sa biyaya. Kaya ang hamon ko bilang makasalanan, bilang nagkasala, magpakumbaba ka na may pag-amin na tanging biyaya ng Diyos ang iyong pag-asa. As a sinner, humble yourself with a confession that your only hope is God's grace. Yan lang. Walang iba. Pero gusto kong linawin, ang pagpapakumbaba ay hindi nagtutulak sa Diyos upang magligtas. Ang biyaya ng Diyos ang lumikha ng pagpapakumbaba sa makasalanan upang siya'y makalapit sa Diyos sa pagsisisi at humingi ng awa. Kumikilos ang Diyos upang ang isang mayabang na naghihimagsik na makasalanan ay magpakumbaba at humingi ng awa at patawad ng Diyos. Ang pagkilos ng Espiritu sa kanyang puso. Kaya dumulog ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Isipin mo lang ito. Kung lumakad lamang ang Diyos na kasama ang mga karapat-dapat, lalakad siya na walang kasama. If God would only walk with the worthy, He would not have anyone with Him in that walk because no one is worthy. Kaya gusto ko kayong tanungin, diretsahan, aming mga kaibigan, aming mga mahal sa buhay, maging sa aming mga taga-subaybay online. Ang tanong, kung haharap ka sa Diyos ngayon, ano ang ipapakita mo? Ang kabutihan mo o ang awa ng Diyos? Dahil kung kabutihan ang ipapakita mo, kulang ito. Talikuran mo ang sariling katuwiran. Tumakbo ka kay Kristo lamang. Alalahanin mo ang panganib ng pagiging hiwalay sa Diyos. Dahil ayon sa salita ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang puot. Walang sino man ang makaliligtas sa kaparusahan dahil ang lahat ay nagkasala at nasa ilalim ng puot ng Diyos. At may paghuhukom. Kaya ito muli ang apila ng pulpitong ito, ng iglesyang ito, para sa iyo. Marahil kilala natin si Augustine of Hippo. Siya ay nabuhay sa kasalanan noong kabataan niya. Alam niya ang tama, pero hindi niya ito ginagawa. Hanggang sinabi niya, Lord, make me pure, but not yet. Ang sinasabi niya, Panginoon, gusto kong magbago, pero hindi pa sa ngayon. Gusto niya ang kabanalan, pero gusto niya rin ang kasalanan. Ito yung sitwasyon ng puso ng isang makasalanan. Merong dalawang mga nagkokontrahan. May tensyon sa puso ng isang makasalanan. Marahil sa nakakaalam, may kaalaman ka sa patungkol sa Diyos. Ang sabi marahil ng puso mo, magbabago na ako. Next time. Susunod ako sa Diyos. Paghanda na ako. Iiwan ko ang kasalanan. Pero hindi pa ngayon. Huwag mong sabihin, Panginoon, hindi pa ngayon. Ang paalala ko sa iyo, huwag mong sabihin yang mga katagang yan o mga salita yan
na yan sa iyong puso. Ang pamanhik ay lumapit ka ngayon dahil ang biyaya ng Diyos ay para sa handang magsisi at sumampalataya. Kaya ganun ang sabi, ang pagkaunawa ni Augustine, hanggang napagtanto niya, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili dahil kailangan niya ang biyaya ng Diyos. Ganyan ang pamanhik ko sa iyo. Tumungo ka sa Diyos na mapagbiyaya dahil sa iyong sarili, wala kang magagawa. Dahil ganun ang tensyon sa iyong puso. Ang pag-asa mo ay lumapit sa Diyos na mapagbiyaya. Kaya yan ang ating ikalawang punto. Ang mabuting balita. Biyaya ng Diyos ay nagbubukas. The good news is God's grace opens. Sa talata 14, sinabi ng Diyos kay Moises, ang aking presensya ay sa iyo, at ikaw ay bibigyan ko ng kapahingahan. Sa kabila ng kasalanan ng Israel, pinili pa rin ng Diyos na sumama sa kanila. Hindi dahil nagbago ang Israel, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Yun lang ang dahilan. Ang alok ng biyaya ay ang presensya ng Diyos mismo. Yun yung pag-asa. Yun yung nakita ni Moises na dahilan. Hindi ako uusad, tutungo sa lupang pangako kung hindi ka kasama, Panginoon. Mahalaga ang presensya, hindi na kaya pangunahan ng Israel. Maliban na lamang kung ang presensya ng Diyos ay sumama sa kanila sa paglalakbay. Ang biyaya ng Diyos ang nagbukas ng daan upang ang makasalanan ay makalalapit sa presensya ng Diyos. The grace of God opens the way for the sinner to approach and come near to God's presence. Ang presensya ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng Israel, ni ng kanilang pagsisisi lamang, ni kahit ng kakayanan ng pamumuno ni Moises. Si Moises ay naging matapat na tagapamuno sa puntong ito. Ngunit maging yun ay walang magagawa. Ito ay naitatag lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dahil ayon sa Diyos, pinili ng Diyos na sumama sa kanila. Di ba ganyan ang kanyang pangako? Ang aking presensya ay sasama sa inyo. Yun ang ipinangako ng Diyos. Si Moises ay tumatayong tagapamagitan ng Israel, kaya sa puntong ito nakikiusap, namamagitan at umaasa sa biyaya ng Diyos. Kaya ang presensya ng Diyos ay naitatag sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng isang tagapamagitan. Medyo nakakabulol yung mga salitang pamamagitan at tagapamagitan. Nangangailangan ng tagapamagitan upang makasumpong ng biyaya ang Israel. Ngunit si Moises ay makasalanan din. Ngunit sa huli, ang presensya ng Diyos ay hindi nakasalalay sa pamamagitan ni Moises, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang sabi ng Hebreo 7:25. Dahil dito siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Ang tinutukoy ng may akda rito, si Hesus Kristo, ang pari na siyang naging punong pari at siya rin ang naging inalay niya ang kanyang buhay mismo sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ang dakilang punong pari na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Ang biyaya ang nagbukas ng daan, ang presensya ng Diyos ang layunin. Hindi sapat ang biyaya ng Diyos kung wala ang Diyos mismo. Ang biyaya ng Diyos ang dahilan kung bakit maaari tayong makasama ng Diyos at ang kanyang presensya ang pinakadakilang pabor na tinanggap mo kay Kristo. Ngunit ang nakakalungkot,
Marami ang may gusto ng pagpapala ng Diyos at hindi ang kanyang presensya mismo. Si Kristo ang dahilan kung bakit ang presensya ng Diyos ay hindi ngayon hatol, kundi kapahingahan at kapatawaran. Halimbawa lang kung may isang OFW, Overseas Filipino Workers, at marami tayong narinig na sari-saring kwento sa mga sinapit ng ating mga kababayan na tumungo sa ibang bansa dahil sa hangad nila na may mabuting buhay. At marami ay nalubog sa utang, nahihiyang umuwi, pero may isang taong nagbayad sa kanyang utang at nagsabi, pwede ka nang umuwi. Binayaran ko ng utang mo. Ganyan ang gawa ni Kristo sa isang makasalanan. Binayaran niya mismo sa kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang buhay, ang pagkakautang mo dahil sa iyong paghihimagsik laban sa Diyos. Kaya ang pamanhik at ang apela ko sa iyo, lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at doon mo matatagpuan ang kapahingahan sa kanyang presensya. Come to God through His grace, there you will find rest in His presence. Gusto mo ng kapahingahan? Kaayusan? Ang paanyaya ay lumapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang kapahingahan ay bunga ng katiyakang kasama mo ang Diyos. Ang ibig sabihin nito, meron kang kapayapaan. Ang takot ay mawawala na dahil merong katiyakan sa pangako ng Diyos sa kapatawaran na kanyang inaalok dahil kay Kristo. Kaya kung ikaw ay hindi pa lumalapit kay Kristo, maaaring iniisip mo sa iyong isipan, sa iyong puso, aayusin ko muna ang aking buhay. Teka muna, banal ang Diyos. So kailangan ayusin ko muna ang aking buhay bago ako lumapit sa Kanya. Hindi pa naman ako handa. Hindi pa naman ako ganun kasama. Pero pakinggan mo ito. Kung yan ang iyong pangangatwiran, hindi ka lalapit kay Kristo kapag ikaw ay handa. Lalapit ka dahil ikaw ay hindi handa. Yan ang unawain mo sa iyong sarili. Hindi ka magiging handa sa iyong sarili. Kaya ang paanyaya ay malaya kang pumunta sa presensya ng Diyos. Dahil siya mismo ang mag-aayos ng iyong buhay, hindi ikaw. Wala kang magagawa sa iyong sarili. Ngunit para sa mananampalataya, ang paglapit sa Diyos ay ang panawagan ng araw-araw na pagsisisi. May mensahe ang Diyos para sa isang mananampalataya. Mga kapatid, ang biyaya ay hindi lamang pintuan, ito rin ay daan ng ating nilalakaran araw-araw. Hindi lang this is not only the door for our salvation, but it is the very street that we walk in our life. Ang Kristiyanong hindi nagsisisi araw-araw ay unti-unting lumalayo sa presensya ng Diyos. Hindi mo pwedeng ibaliwala ang iyong pagkakasala sa araw-araw. Kailangan mong lumapit sa Diyos sa araw-araw at humingi ka ng tawad. Di ba yan ang sabi ni Martin Luther? Ano yung unang thesis niya sa kanyang 95 thesis? Ang sabi niya, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He willed the entire life of believers to be one of repentance. Hindi minsan, hindi tuwing may krisis lamang, kundi buong buhay ng pagsisisi. Sa bawat araw ng iyong paglakad sa mundo, kailangan mong suriin ang iyong puso, dumulog ka sa Diyos upang humingi ng tawad. Marahil sa pamilya natin,
Hindi sapat na minsan kang humingi ng tawad. Isipin mo lang kung araw-araw kang nakakasakit sa iyong kapamilya o sa inyong sambahayan. Kailangan din ang araw-araw ng paghingi ng tawad. Hindi para manatili kang anak ng iyong magulang, kundi para manatili ang relasyon. Dahil may nasirang relasyon, kailangan kang humingi ng tawad upang manumbalik, maisaayos yung relasyon na iyon. Ganon din ang ating dapat gawin at bilang ating relasyon sa ating Diyos. Lalo't higit sa Diyos. Dahil araw-araw, ilang beses tayo nagkakasala sa Kanya. Ito ay hindi lamang emosyon, ito ay gawain ng puso. Mahalaga ang pagkilala ng kasalanan. Honest confession is what we need. This is what we need to inculcate or to time and again do with our own hearts. We need to confess our sins and reflect on our sins. Huwag mong i-minimize. Di ba may nagsasabi, ganito lang naman ako. Normal lang ito sa akin. Ang kasalanan ay hindi normal. Ito ay dapat puksain mo. Ang maliit na kasalanan kapag kinonsinti ay nagiging malaking pagkahiwalay sa Diyos. Mahalaga ang paglakad ng kababaang loob, mas nagiging malapit ka sa Diyos habang nakikita mo kung gaano siya kailangan. Ang kanyang biyaya ay nagbibigay ng karunungan sa atin upang kilalanin natin ang ating mga kasalanan at sa araw-araw idulog natin ito na may pagpapatawad sa Diyos. May pangako siya eh. 1 John 1:9, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you from all your sins and cleanse you from all unrighteousness. Pangako ng Diyos yun. Dahil pinagbayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngunit marahil, merong iba ay nawawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Kung ikaw ay nanlalamig, nadadapa, o kaya nahihirapan sa kasalanan, pakinggan mo ito. Itong sasabihin ko. Ang Diyos na tumanggap sa iyo noon ay siya pa ring Diyos na tatanggap sa iyo ngayon. Ang hindi nauubos na biyaya ng Diyos sa paulit-ulit mong paglapit, lalo itong nahahayag. Di ba yun ang ating inawit? Biyayang higit sa ating sala. Hindi mo kayang sairin ang biyaya ng Diyos. Kaya, meron kang katiyakan ng pagpapatawad dahil ang Diyos ay mapagbiyaya. Si John Newton, pamilyar tayo sa kanya, dahil ilang ulit natin itong ginagawang isang halimbawa sa paglakad ng isang mananampalataya. Tumulat siya ng Amazing Grace at nagsabi, I am not what I ought to be, but by the grace of God, I am what I am. Sinabi niya ito upang pagnilayin ang kanyang radikal na pagbabago mula sa pagiging hamak na makasalanan tungo sa pagiging lingkod ng Diyos. Kinilala niya ang biyaya ng Diyos, ang tanging dahilan sa kanyang moral na pagliligtas. Hindi niya pinagmalaki ito sa kanyang sarili. Ito ay nakabatay sa biyaya ng Diyos lamang. Kaya kahit na pastor na siya, patuloy pa rin siya sa kanyang pagsisisi. At patuloy ang kanyang pagtitiwala sa biyaya. Pare-pareho tayo. Wala yan sa posisyon, kundi ito ang sitwasyon ng bawat mananampalataya at ng bawat patuloy nagkakasala sa Diyos.
So ito ang paalala sa atin, sa iyo kaibigan, at maging sa mga kapatiran. Ang Diyos ay sumasama sa mga makasalanan, hindi lang upang iligtas sila minsan, kundi upang samahan sila araw-araw hanggang sa wakas. Napakagandang paalala ito sa ating Panginoon, mula sa ating Panginoon. At nawa, sa pagpapakinig mo sa kasulatan o sa salita ng Diyos, isipin mo, bawat isa sa atin, ano ang kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. Dahil ang paalala at ang paanyaya ng Diyos, merong biyaya na maaring magligtas sa iyo kung lalapitan mo siya. At bilang anak ng Diyos, may biyayang handang magpatawad sa iyong araw-araw na pagkakasala. At nawa, yan ang ating unawain. At umawit tayo sa ating response hymn upang kilalanin kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos. Biyayang kamangha-mangha na sinulat ni John Newton. At nawa ito'y magpapaalala sa atin sa katotohanan ito maging sa umagang ito. Awitin po natin, biyayang kamangha-mangha. Salamat muli, dakilang Diyos, sa inyong paalala sa amin, sa mga katotohanan itinuro niyo sa amin mula sa kasaysayan ng inyong bayang Israel sa Lumang Tipan. Tunay nga, Panginoon, isang lubhang pagkakasala ang kanilang ginawa sa paggawa ng gintong guya. Hindi nila kinikilala ang inyong pagkilos o pagligtas sa kanila bilang inyong bayan. At ito ay nagpapaalala sa amin kung gaano kami kamakasalanan sa inyong harapan. Ngunit pinaalala niyo mula sa inyong silita na ito ay isang paanyaya para sa mga makasalanang lumapit sa inyo dahil meron kayong alok na kaligtasan kay Kristo. Ang katotohanan ay ang bawat makasalanan ay hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Subalit, may mabuting balita para sa bawat isa na makasalanan dahil ang biyaya niyo, Panginoon, ay nagbubukas upang kami ay makatungo sa presensya niyo. At ito'y inyong ipinamalas sa bayan ng Israel na nagkasala sa panahong iyon. At itong pagpapala ng kaligtasan ay siyang iniaalok niyo maging sa sino man na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, maging sa aming kalagitnaan, at maging sa mga kasama namin online. Panginoon, ang aming panalangin ay kumilos kayo sa pamamagitan ng katotohanan ito na sa kapangyarihan ng Espiritu. Gamitin niyo ang inyong salita upang makasumpong ng biyaya ng kaligtasan ang makasalanang patuloy na naghihimagsik laban sa iyo. Panginoon, nawa tumawag sila sa inyo na may pagsisisi at may pananampalataya kay Jesucristo lamang. At maging sa aming mga kumikilala sa inyo bilang aming Diyos at tagapagligtas. Hindi kami maaring mamuhay sa aming araw-araw na pamumuhay na hindi tutugon o lalapit sa inyong presensya na may pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Dahil ito ang aming kondisyon sa aming natitirang mga pagkakasala. Subalit mayaman ang inyong biyaya dahil kay Kristo at may pangako kayong kapatawaran dahil sa minsang ginawa sa krus ni Kristo para sa aming kasalanan. Nawa, huwag kaming mahulog sa pagbawalang bahala sa mga paalalang ito. Dahil minsan ito ang daan sa isang kumikilala sa iyo na humiwalay o lumayo sa kanyang inaangking pananampalataya. Kahabagan niyo kami, Panginoon. Kumilos kayo sa aming mga puso upang hamunin kami sa daan ng pagsisisi. At tunay nawa, Panginoon, kayo ang mabigyan namin ng kapurihan at kaluwalhatian, maging sa aming mga buhay at maging sa pagsisisi ng isang makasalanan na sumasampalataya sa Panginoon Hesus. Ito ang patuloy naming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.